Matapos ang pambobomba ng US at UK sa mga pasilidad at kampo ng Houthis sa loob ng Yemen, ilang araw lang ang nakalipas. Hindi pa rin natinag ang grupong ito at muli na naman silang kumana ng isang US cargo ship na naglalayag sa Red Sea. Ito daw ay umpisa pa lang sa kanilang pagre-resback sa ginawang pagbobomba ng dalawang bansa. Ito na nga ba ang hudyat ng full-scale war na maaaring kumalat sa buong Middle East? Sa kabilang banda naman, dalawang sundalo ng pambatong Special Forces ng US na Navy SEAL ang missing in action habang papaakyat sa isang sasakyang pandagat na balak nilang i-intercept habang ito ay papunta ng Somalia. Ano ang kanilang misyon na may kinalaman sa Iraq at mga Houthis? Ano ang update sa search and rescue operation na ginawa upang sila ay mahanap? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Ayon sa isang mataas na US official, tinatayang halos 1/3 ng offensive capabilities ng mga Houthis ang nasira sa ginawang coordinated airstrikes ng US at UK nitong ilang araw lamang nakalipas. Umabot din sa 150 precision-guided munitions ang pinakawalan ng dalawang bansa gamit ng kanilang mga fighter jets, bombers at missiles mula sa mga battleships na nakapwesto sa Red Sea. At dahil dito, nagbigay ng pahayag ang pamunuan ng Houthis na mas lalo nilang paiigtingin ng kampanya laban sa mga barko na naglalayag sa Red Sea dahil sa ginawang pambobombang ito. Bukod sa mga Israeli ships, damay na rin di umano sa kanilang target ang UK at US ships. At ito nga ay kanilang pinatotohanan sa muling pag-atake sa isang commercial vessel na pangmamayari ng isang American shipping company gamit ang isang ballistic missile. Ang Gibraltar Eagle container ship ay may dalang mga steel products at naglalayag patungong Suez Canal. Nang makakuha ito ng warning na huwag tumuloy sa ruta dahil sa banta ng mga Houthis kaya bigla itong nag-U-turn habang nasa gitna ng Red Sea. Ngunit bago pa man ito makalayo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong barko kaya nagpanik ang mga crew members nito at agad nag-send ng alarma sa mga military ships ng US na nasa vicinity ng Red Sea. Dahil tinamaan ang barko sa gitnang bahagi, hinakala ng mga otoridad na malaki ang damage nito at marami ang mga crew na nasaktan. Sa kabutihang palad, hindi naman ganong kalaki ang pinsala at walang ni isang pasahero ng barko ang nasaktan. Patunay lamang ito na bagamat napuruhan ng pamobomba ang maraming pasilidad ng Houthis, di naman totally na wipe out ang kapasidad nitong umataking muli. Ayon pa sa panayam ng isang di nagpakilalang opisyal ng US sa CNN, kung tutuusin, pwedeng-pwede naman daw talagang ubusin ng US at UK ang lahat ng assets ng Houthis. Ngunit nag-iingat pa rin daw ang administrasyon ni President Biden na gawin ito upang maiwasan ang mas malakihang giyera sa Middle East. Dahil nga sa pag-aataking ito ay marami ng mga barko ang umiiwas sa pagdaan sa Red Sea dahil ano pang maging mas mahal ang presyo ng mga commodities na papuntang Europa galing China. At ganoon din ang ibang produkto na galing Europa pabalik naman ng Asia. Ngunit ang industriya na pinakaapektado sa pang-aataking ito ng mga Houthis ay ang industriya ng krudo at langis. At marami ang nagsasabi na kapag tinuloy-tuloy pa rin ng mga Houthis ang pag-atake ay hindi mag-aalangang muli ang UK at US na bombahin sila at baka sa pangalawang pagkakataon ay mas malaking operasyon ang gagawin ng dalawang bansa kaysa una. Samantala, sa isang di inaasahang pangyayari ay dalawang US Navy SEALs ang kumpirmadong missing in action sa Gulf of Aden matapos itong malaglag sa dagat dahil sa malalakas na alon habang nasa gitna ng isang misyon na i-intercept ang isang dhow o sasakyang pandagat na papuntang Somalia. Ayon sa balita, ang una di umunong nalaglag ay isa sa mga operatiba ng SEALs. Ngunit nang makita ito ng kasamahan, ay walang pagdadalawang isip na tumalon ito sa dagat upang saklolohan ang nahulog na teammate. Patunay lamang na nananalaytay ang salitang brotherhood o walang iwanan sa grupo ng mga magigiting na sundalong ito. Ang mga SEALs ay galing sa USS Louis B. Puller at sumakay ng speedboat papunta sana sa dhow nang maganap ang aksidente. Ang dhow di umano na kanilang target ay may kargadang mga pyesa ng missiles na ayon sa balita ay galing Iran at maaring ilipat sa isang barkong nag-aabang sa daungan ng Somalia. At ang barkong ito ay napag-alamang pagmamayari ng mga Houthis upang magamit ng grupo sa patuloy na paghasik ng lagim sa Red Sea laban sa mga commercial vessels na dumadaan sa lugar. At matapos ng mahalughog ng ibang kasapi ng SEALs ang sasakyang pandagat na tinarget nila, ay nakita nila sa kailaliman nito ang mga nakatagong makina, warheads at mga kontrol na pwedeng bumuo ng makapaminsalang missiles. Agad di umanong kinumpiska ng US Navy ang mga pyesa, inaresto ang 14 na crew ng dhow at pinalubog ito sa kailaliman ng Gulf of Aden. Bagamat ayaw man direktang aminin ng pamunuan ng US Navy na may kinalaman sa mga Houthis, Iran at Operation Guardian ang naturang misyon ng mga SEALs. Ayon sa mga news agency na naglahad ng balita, maaring indirectly
ay meron pa rin itong koneksyon dahil walang duda na ang mga Houthis ang makikinabang sa mga missile parts na ito na kapag nagkataon ay gagamitin uli nila para umatake sa mga commercial vessels na dumadaan sa lugar. Agad nag-conduct ng malawakang search and rescue operation ng US Navy gamit ang ilang helicopters, Navy ships at mga drones upang mahanap ang mga nawawalang sundalo. Bagamat may takot na baka patay na ang missing na mga membro ng SEALs, umaasa pa rin ang pamunuan ng US Navy na makakasurvive ang dalawang ito dahil hindi raw malamig ang katubigan ng Gulf of Aden. Dagdag pa riyan ang sapat na survival training ng dalawa sa mga gantong sitwasyon. Kaya abangan na lang natin ang update sa paghahanap sa kanila sa mga susunod na araw. Patunay lamang ang insidenteng ito na kahit highly trained at well-equipped ang pambatong special forces ng US na Navy SEAL, tao lang din sila na maaaring magkamali at malagay sa alanganin ng kanilang mga buhay. Tulad na lamang ng nangyari sa isang grupo ng SEAL Team 6 sa isang operasyon sa loob ng Somalia kung saan akala nila ay maiisahan nila ang isang grupo ng mga militante at tagumpay nilang madukot ang leader nito. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sila pala ang malalagay sa bitag ng kalaban. Panoorin ninyo ang maaksyong kwentong ito. Even the best fall down sometimes. Ang lyrics ngang ito na hango sa isang sikat na kanta ay siyang nangyari noong 2013. Ang tinaguriang most elite, highly trained at heavily armed unit ng US Forces ay nagulangan ng isa sa pinaka-notorious na militanteng grupo sa Africa. Ang Harakat al-Shabaab al-Mujahideen, o mas kilala sa tawag na al-Shabaab, ay isang militanteng grupo na nakabase sa Somalia at ilang bahagi ng East Africa. Simula ng kanilang pagkatatag noong mid-2000s, nakabuo na ang naturang militanteng grupo ng malalakas na alyansa sa mas malalaking terrorist groups tulad na lamang ng Al-Qaeda. Dahil dito, umabot sa halos 12,000 miyembro ang Al-Shabaab na naghahasik ng lagim at terorismo sa malaking parte ng bansang Somalia. Bagamat kontrolado nila ang malaking parte ng bansa, hindi natatapos sa loob lamang ng Somalia ang operasyon ng Al-Shabaab. Dahil sa tulong at suporta na natatanggap nito mula sa mga kaalyadong terrorist groups, umabot ang paghahasik ng lagim ng naturang grupo sa mga karatig bansa ng Uganda, Ethiopia at partikular na sa bansang Kenya. Sa katunayan, noong 2013, 10 armadong Al-Shabaab members ang pumasok at walang habas na nagpaputok sa loob ng isang mall sa Kenya. Dahil sa marahas at walang awang pamamaril na yon, 71 na inosenteng buhay ang nasawi at mayroon pang higit sa 200 katao ang nasugatan. Ilang araw matapos ang dugong insidente, proud pang inannounce ng Al-Shabaab na sila ang nasa likod ng shootout sa mall ng Nairobi. Dahil dito, walang sinayang na panahon ang sandatahang lakas ng US at naisipan nilang tugisin ang tao sa likod ng pamamaril ng mall na yon. At sa isang highly classified na operasyon, ipinadala ng Navy SEALs ang kanilang Special Warfare Development Group na Red Squadron upang tugisin ang Al-Shabaab commander upang tuluyang mag-collapse o pilayin ang malaking bahagi ng operasyon ng Al-Shabaab sa East Africa. Dahil highly classified o secret ang naturang misyon, hindi isinaad sa report na inilabas sa publiko kung kailan eksaktong nangyari ang operasyon. Ngunit ang objective ng naturang kilusan ay malinaw. Hanapin at kuhanin ang tao sa likod ng pag-atake sa mall sa Nairobi. Bagamat armado ng mga matataas na kalibre ng baril, mga pampasabog at advanced na military equipment, mariing hinighlight sa kanilang assignment na kailangang makuha nila ang leader ng buhay. Matapos ang ilang surveillance mission sa kanilang target, napag-alaman na ang mastermind na si Abdi Kadar Mohamed ay nasa kanyang safe house malapit sa dalampasigan ng Marawi. Ang Marawi ay isang maliit na pamayanan na naging safe haven o ligtas na hideout ng militanteng grupo na Al-Shabaab. Simula ng kanilang matagumpay na pag-take over sa lugar noong 2008, ang dating fishing town ay naging sentro ng human trafficking, slave trade at iligal na palitan ng mga materyales na ini-smuggle mula sa karatig nitong lugar. At dahil may layong 200 meters lamang ang safe house mula sa karagatan ng Indian Ocean, napagdesisyonan ng Red Squadron na perpektong cover ang matataas na alon ng karagatan upang magbigay daan sa kanilang hukbo. Sa madaling salita, ang tubig ang naging perfect way para i-approach ng Red Squadron ang naturang hideout. Walang sinayang na panahon, ang 20 miyembro ng Red Squadron, gamit-gamit ang kanilang diving gears, ay sumisid at lumangoy sa nagyayelong lamig ng Indian Ocean sa madaling araw. Tila umaayon naman lahat sa kanilang plano.
Dahil ang kalaliman ng gabi, dilim at malalakas na alon ay nagsilbing cover upang hindi malaman ng kanilang target na may paparating na surprise attack sa kalagitnaan ng kanilang tulog. Ngunit bago pa man sila nakarating sa pampang, isang malaking problema at nagbabadyang panganib ang tumambad sa mga batikang sundalo. Mula sa kanilang kinaroroonan, isang slaughterhouse ang nag-ooperate sa hindi kalayuan. Dahil sa ilang taong pagtatapon ng kanilang waste material sa dagat tulad ng dugo, lamang loob at iba pa, samot-saring lamang dagat ang tumatambay doon para magmerienda. Dahil dito, hindi lamang naging halos zero visibility, kundi may mga mamamataang mangilang-ilang great white sharks ang umaaligid sa daan na kanilang tatahakin papunta sa target. Bagamat malaki ang tsansang gawin rin silang lamang tiyan ng mga gutom na pating mula sa kailaliman ng dagat, wala sa bokabularyo na magigiting na Navy SEALs ang takot. Sa abot ng kanilang makakaya, mabilis na lumangoy yung mga sundalo upang makalayo sa mga pating na maaaring lumapa sa kanila. Sa kabutihang palad, walang ni isa sa kanila ang nagmukhang masarap sa mga yon at ligtas silang nakarating ng pampang. At sa kanilang pag-ahon, isang malaki at mataas na pader ang tumambad sa kanila na pumapalibot sa safe house ng kanilang target. Bagamat kalagitnaan na madaling araw, isinagawa ang operasyon. Hindi lahat ng 200,000 na residente ng Barawe ay tulog noong mga oras na yon. Sa katunayan, ang isang residente na nagngangalang Abdurrahman Yaro ay tila nakita ang isang abnormal na aktibidad malapit sa pampang ng mga oras na yon. Nang siya ay tutungo sana papunta sa isang moske, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog malapit sa dalampasigan. Sa kanyang pagbaling ng tingin ay nakala niyang mayroong malalaking mga baka ang naliligo doon. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay mga Navy SEALs pala na mayroong malalaking aparato sa kanilang likod na naghahanda para isagawa ang phase 2 ng kanilang misyon. Matapos na may set up ang kanilang equipment, marahan namang lumapit sa safe house ang mga SEALs. Sa kanilang pag-ikot sa malakastilyong pader, nakakita ng isang gate ang isang Navy SEAL na nagngangalang DJ. Ito ang kaisa-isang entrada na kanilang nakita mula sa pag-scout nila ng naturang lugar. Nang kanilang i-check kung bukas ba ang naturang gate, inutusan ni DJ ang kanyang mga kasamahan na huminto at huwag gumalaw. Nakita ni DJ ang isang manipis na lubid na nakapalibot sa gate at kumukonekta paikot ng building. Ayon sa kanya, isa raw itong early warning device na sinet up ng militanteng grupo upang magbigay signal sa oras na may magtatangkang manloob sa naturang compound. Para hindi maalarma ang mga miyembro ng Al-Shabaab at hindi mawala ang kanilang stealth cover, marahan na inunlock ni DJ ang kaisa-isang gate ng compound. At sa kanilang pagpasok, ang inaakala nilang stealth mission sa isang iglap ay naging isang maaksyong bakbakan sa dami ng putok na umaalingaw-ngaw galing sa rooftop ng naturang gusali. Matapos lamang ang 10 minuto mula sa pag-ahon sa pampang hanggang pagpasok ng building, ang inaakala ng SEALs na mahimbing at naghihilik sa tulog ng mga Al-Shabaab ay preparado pala sa dapat na surprise attack ng mga SEALs. At sa puntong ito, ang dapat na susurpresa ay nasurpresa. Nagulat ang Navy SEALs sa dami ng balang inispray ng mga kalaban sa kanila. Dahil sa ingay, buhat ng malalakas at sunod-sunod na putukan, ang tahimik sanang madaling araw ng Barawe ay napalitan ng tensyon, takot at kaguluhan. Sa loob naman ng safe house, habang nakahanap ng cover ang mga sundalo, tila pinalilibutan sila ng mga Al-Shabaab members dahil hindi na lamang mula sa rooftop ang mga balang dumadapli sa kanila, kundi mayroon na rin mga shooters na makikita mula sa balconies, kwarto at sa ilan pang palapag sa loob ng gusali. At sa puntong ito, naging malinaw sa Red Squadron na hindi lamang isang safe house ang kanilang pinasok. Talagang pinaghandaan sila ng Al-Shabaab at sila mismo ay tumapak sa patibong na kanilang inilagay. Sa loob ng gusali, walang makikitang bintanang maaaring gawing takasan ng grupo ng mga SEALs. Ang mayroon lamang ay ang mismong gate na kanilang pinasukan. Sa di kalayuan, nakakita ang Red Squadron ng isang pinto na inaakala nilang backdoor ng gusali. Sa puntong ito, iisa ang nasa isip ng mga SEALs. Maaari nilang gamitin ang pintong yon upang lagusan palabas ng death trap na kanilang pinasok. Ngunit hindi pa man sila nakakalapit sa inaakala nilang door to safety, biglang bumukas ang pinto at tumambad sa kanila ang isang miyembro ng Al-Shabaab na rumaratrat ng PKM machine gun. Sa pagbulaga sa kanila ng pagratrat ng heavy machine gun na yon, agad na naghati ang grupo sa dalawa at humanap ng cover sa magkabila. Sa isang milagro, walang ni isa sa kanila ang nasawi, ngunit mga debris at piraso ng kahoy ang tumusok sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Napansin ng mga SEALs na isinara ng mga Al-Shabaab members ang kaisa-isang gate na kanilang pinasukan sa kanilang likuran.
Dahil dito, wala nang ibang naisip na paraan ng mga kano kundi maghintay ng tamang oras para gumalaw. Matapos ang ilang sandali, naubusan ng bala ang PKM machine gun na may kargadang umaabot sa 100 rounds. At ito ang timing na hinihintay ni DJ at ng kanyang grupo. Sa oras na nagkakasa ang Al-Shabaab gunman na nasa likod ng machine gun, dali-dali namang sinet up ni DJ at ng kanyang mga kasamahang SEALs ang isang C4 explosive sa malaking gate na kanilang pinasukan upang basabugin at magkaroon sila ng kaisa-isang daan palabas ng trap na isinet up para sa kanila. Matapos na sumabog ang C4, isang malakas na shockwave ang tila nagpabingi sa mga sundalo at nagsitilapon ang iba sa gilid ng pader ng naturang gusali. Ganun pa man, kahit na may iniindang injuries dala ng umaatikabong engkwentro, mabilis na tumayo ang mga sundalo at lumaban para sa kanilang mga buhay at kaligtasan. Ngunit kahit na bukas na ang daan nila sa kalayaan, tila hindi papayag ang Al-Shabaab na makalabas sila ng buhay. Ilang mga kalalakihan ang nagsisitalon pababa mula sa ikalawang palapag upang pigilan ang plano ng SEALs sa pag-alis sa kanilang teritoryo. Sa puntong ito, na-realize na ng Red Squadron na hindi magiging posible ang misyon na kuhanin ng kanilang leader ng buhay. Bukod pa rito, kung gagamit pa sila ng kanilang mga mas malalaki at advanced na kagamitan, tsak na may madadamay na sibilyan sa kanilang pag-atake dahil sa kipot, kabit-kabit at masikip na kabahayan sa Barawe. Kaya napagdesisyonan ng Red Squadron na i-abort ang mission. Ngunit hindi kasing dali ng pagbanggit ng mission abort ang kanilang pag-alis sa naturang lugar. Dahil iisa lamang ang daanan na maaari nilang gamitin, itinutok ng Al-Shabaab gunmen ang kanilang mga baril sa daanang yun. Dahil dito, walang ibang choice ang Red Squadron kundi suungin ang line of fire ng machine guns at isugal ang kanilang buhay para makaalis sa naturang gusali. Sa mga oras na yon, tila sinusubukan ng panahon ng tibay at tikas ng best of the best unit ng Amerika. Dahil nakatanggap sila ng tawag mula sa kanilang radyo na mayroong malalaking grupo ng mga armadong milisya ang papunta sa lokasyon nila upang magbigay tulong sa Al-Shabaab na puksain ang puwersa ng Amerikanong nasa loob mismo ng kanilang bakuran. Unti-unti nang nauubos ang tsansa ng Red Squadron na makatakas ng buhay sa safe house ng kanilang tinutugis na leader ng Al-Shabaab. At dahil panahon na ito ng desperasyon, sabay-sabay nilang pinaputok ang kanilang mga RPGs o rocket-propelled grenades at ibinato ang lahat ng kanilang mga pampasabog sa paligid ng gusaling kanilang kinaroonan. Ang bawat pagsabog ay dumadagundong at yumayanig sa halos kabuuan ng Barawe. Dahilan upang magsitago ang mga sibilyan sa loob ng kanilang mga bahay at akapin ang mga mahal nila sa buhay. Dahil sa mga shockwave mula sa hindi mabilang na pampasabog na kanilang ibinato sa kalaban, nagsitilapon ang ilang mga miyembro ng mga Navy SEAL sa gilid, ganon din ang ilang mga miyembro ng Al-Shabaab. Ngunit hindi nila ininda ang mga panandaliang pagkabingi at injuries at agad silang tumayo. Dali-dali silang tumakbo palabas sa entradang kanilang pinasukan, ilang minuto lang ang nakalipas. Sa gitna ng mga nagliliparang bala, bagamat sugatan, milagrong walang nasawi mula sa hanay ng Red Squadron. At nang matagumpay silang nakaalis sa safe house, walang kaabog-abog silang nag-dive muli sa kalaliman ng Indian Ocean at nag-swimming sa abot ng kanilang makakaya upang makalayo sa mga nag-aamok na Al-Shabaab members na walang ibang nasa isip kundi kunin ang kanilang mga buhay. Ngunit bago sila mag-dive, isang mabilis na head count muna ang kanilang ginawa upang siguraduhin na walang ni isang kapatid nila ang maiiwan sa loob ng death trap na kanilang pinasukan. At tila timing rin ng kanilang pagsugal ng buhay para makalaya dahil sa oras na sila ay dumive sa karagatan, siya namang nagsidatingan ng karagdagang puwersa ng mga kalaban sa safe house. Matapos na makapaglangoy ng malayong distansya mula sa dalampasigan ng Barawe, binuksan agad ng mga Navy SEALs ang kanilang IR o infrared strobes. Ang mga IR ay nagbibigay signal sa mga friendly units para sunduin sila sa kanilang current location. At ilang sandali pa, habang palutang-lutang sa malamig na dagat, dumating ang mga combat rubber raiding crafts na Zodiacs upang sagipin ang mga sundalo at umalis sa Barawe na walang daladalang Al-Shabaab leader na buhay. Sa punto na yon, tila naisahan ng mga Al-Shabaab ang tinaguriang best of the best ng American forces. Ang panalo at pride para sa mga militanteng grupo ay siya namang oras ng strategic na pagpaplano at pagpapanday ng Navy SEALs ng kanilang stratehiya upang sa susunod na mga operasyon ay hindi na mauulit ang aberyang inabot ng highly classified na misyong ito. Ayon sa isang UN official sa Somalia, 2 Al-Shabaab ang nasawi sa engkwentro. Dahil dito, ayon na rin sa naturang report,
Nag-igting ang presensya ng Al-Shabaab sa mga kalye ng Marawi at mga karatig lugar nito at naglungsad pa nga ng curfew upang lalong palakasin ng kontrol nila sa lugar. Ayon rin sa isang source, pinatugis daw ng leader nila na si Abdiqadar Mohamad ang naging informant ng US military na nagbigay ng eksaktong lokasyon ng safe house na kanyang pinagtataguan. At ayon naman sa spokesman ng Pentagon noon na si George Little, patuloy pa rin daw ang pakikipag-ugnayan ng United States Military at Federal Republic of Somalia sa pagtugis sa mga banta ng Al-Shabaab sa kanilang bansa hanggang ngayon. Patunay lamang ang kwentong ito na kahit gaano pa tayo kahanda sa laban ng buhay, may panahon talagang maiisahan tayo ng kalaban. At sa oras na mangyayari yun, imbis na sumugod tayo ng sumugod at tuluyang matalo, mas okay na umatras muna para mas lalong makapaghanda para sa susunod nating laban. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo